Hi beautiful people, please don't forget to subscribe, like, and comment. Meron lang po akong shoutout dito na sila Pocholo Catura, JR Cardenas, JDH Pinagpala Game Farm, Bodhi Guardian, Hands on Backyard, Michael Requis, Myla Albis de Castro, Richard Larry, Good Shepherd, Jeffrey Sarangaya, Basio Ador, Pedro Mario, Pucholo Catura, Ray Kabataan, Ruel Marquez, J.R. Cardenas, Archie Carandang, John Michael, Cesar Mamaling, and lastly, Mr. Alan Aquino. Meron na po akong bagong topic dito. Tungkol po ito sa artificial selection of natural selection in seductive breeding. Ano ba sinasabi nating artificial natural selection sa breeding? Ang ibig sabihin po nito, ito yung magme-mating kayo ng mga materyales nyo na kung nahihirapan kayong mag-selection sa mga inahin, kunwari sa mga inahin nahihirapan kayong mag-selection, hindi nyo alam ang gagawin, gawin ho nating natural selection. Ang ibig sabihin ko, kung meron kayong tatlong broodcock dyan o magkakapatid, itambang nyo yung broodcock dun sa gitna. O kaya meron kayong dalawa, itambang nyo yung dalawa dun sa gitna. Tapos yung mga inahin, alpasan nyo. Within 2 days, tingnan nyo doon sa mga inahin kung sino mismo yung nalapit doon sa dalawang tandang nagarador. Doon nyo makikita kung alin talaga doon yung inahin ang gusto magpababa doon. Saka ang importante ho kasi niya sa poor brother and sister na sinasabi ko, huwag nyo silang paghihiwalayin nyo na sila pagdating ng mga isang buwan bago nyo sila i-breeding. Kasi yung tinatawag kong natural selection, ito ho yung ginagawa ng iba na gano'n nga ho, nahihirapan mag-selection pero lahat yung magaganda mga inahin. Inaalpasan ho nila yan, by nature. Hanyo yung pusang inahin ang lumapit do sa tandang. Tapos yun ang gagawin niyo ng mga pambreed, mga pairing nyo. Ngayon pag magkakaanak yan, yung mga pairing na yan, doon ho tayo gagamit ngayon na sinasabi nating artificial selection. Ano ho ba yung sinasabing artificial selection? Yung artificial, tao na ho ang magbibreed, tayo na. Tayo na ho ang pipili, persahin na natin i-breed doon sa garador na gusto natin. Yun po ang tinatawag na artificial breed selection o breeding. Kasi marami kasi dito nga nagtatanong sa akin yung mga baguhan, paano ba ang tamang pag-selection? Yun nga ho, pinapaliwanag ko, kung meron ho kayo talagang hinahihirapan kayong mag-selection ng mga inahin na gagamitin, umpisahan nyo sa natural selection. Ang ibig sabihin ko, alpasan nyo yung mga inahin. Kung mga 7-10 inahin ang gagamitin nyo, alpasan nyo yan. Maglagay kayo na isang tandang dyan. Obserbahan nyo within 3 days. Makikita nyo naman yung mga inahin na talagang kung sino mismo yung nalapit doon tandang. Miski pa ho yun for brother and sister o ganun ho, meron talagang inahin na nalapit sa tandang. Yun na ho mismo ang pairing. Ngayon, pag yung pairing na yun ay nagkaanak, doon na papasok ngayon yung tinatawag kong artificial selection of breeding. Ibig sabihin, ayun na ho ang magpapababa. Yun ho ang ibig sabihin. Kasi sa mga Amerikano, sa mga breeding sa Amerikano, ganyan ang ginagawa kasi nila. Sasama-sama nila yan sa loob ng isang brood pens, tapos by nature. Tapos yun nga ho, kung mga 3 days, tinitignan nila
pag nahapon sa gabi, kung sino yung laging katabi. Yun ho ang alam mo yun ang inahin eh, kung sino yung mga gusto niyang tandang. Once na nagpababa yun doon, hindi yun na yung magpapaba sa iba, doon na lang ho talaga. Ganun ho ang pagkuha ng pairing. Kung nahihirapan kayong mag-seleksyon, ganun ho technique. Ngayon ho, itatapi ko yung subfamily. Ang subfamily ho tinatawag, ito ho yung pagkuha ng tinatawag nating hybrid. Paano ba pagkuha ng hybrid? Halimbawa ho, ito ho yung, halimbawa, McLean Hatch. No ho, pair, binirid natin yung McLean Hatch. Nagkaanak niyan, kunyari, nagkaanak ko, niline breed ho natin. Pinaabot natin ang third generation hanggang 7-8. Tatlong inahin ho ang ginamit. Tatlong inahin ho, ano ba? For brother and sister ang ginamit to. For sister ang ginamit. O kaya, ang ginamit yung brood ka kay mga tsuhin, o kaya yung kapatid. Wala akong problema ron. Ngayon ho, yung tatlong inahin na yun, yung mismo ho ang gagamitin nyo. Sa mga tawid ho, ang ibig kong sabihin, yung magiging, pag umabot ho siya na 7-8, pag umabot ho siya na 7-8, di magkakanak ko yung 7-8 na tatlong inahin. May mga anak yun, paabutin natin na 7-8. Yung anak nila na 7-8, i-cross ho natin doon sa tatlong anak na magkakapatid. Yun po ang pagkuha na tinatawag na hybrid. Sa mga nakikinig sa akin dito, narinig niyo kung paano yung hybrid. Yan po ang ginagawa ng hybrid. Ngayon, yung subline na tinatawag. Yung subline naman, halimbawa, meron din kayong hot scale, so kunwari, nag-cross kayo, paabutin nyo rin ho na 7-8. Pag umabot ng 7-8, i-cross nyo rin yung magkabilang parte. Doon ho kayo makakakuha ng tinatawag nating mga battle foul, pang-process. Yun ho kasi binebenta kasi yung mga ganyan, yung mga hatch kelso, mga binebenta ng puti sa mga state, sa mga taong puti, mga breeder na Amerikano. Ganyan ho kasi technique niyan eh. Yun ho tinatawag na subline. Ang subfamily ho, babaakin nyo, nung pa pinapaliwanag to, yung sideline ho, ang bawa, magkocross kayo, yun ho ang paabutin nyo hanggang 7-8. Ganun ho pagkuha ho noon. Pinapaliwanag ko, ang pagkuha ho ng hybrid ay nakikita po doon sa subfamily tinatawag. Paano ba ginagawa ang subfamily? Yung nga ho, kukuha kayo ng 3-4 sisters, ibibreed nyo sa kapatid or sa uncle, wala hong problema. Paabutin nyo ng third generation, yung magiging anak ng tatlo. Pag naging 7-8, i-cross nyo yung anak ng 7-8, 7-8, 7-8. Ang tawag po doon, yun po ang pagkuha ng hybrid. Sana sa maraming nakikinig sa akin dito, sana naiintindihan nyo yung pinapaliwanag ko dito dahil kayo magiging benefits dito. Kumbaga ako, tinutulungan ko lang yung mga bagitong magmamanok, gustong mag-breed ng manok, na wala masyadong kaalaman. Ito yung pinapaliwanag ko lang dahil ako'y tumutulong sa mga baguhang magmamanok dito. Kung kayo sabi ko sa inyo, ang selection po ay tinatawag kong natural, yung aalpasan na natin kusa yung mga material. Mabalik ko doon sa breeding. Sinasabi ko natural. Ulitin ko ulit. Tandaan nyo, kung kayo'y nahihirapan mag-selection, ang bawat na-select na kayo, ang gaganda lahat, nahihirapan kayong mag-mating, yun ang sekreto. Alpasan nyo lahat yung inahin, lalagay nyo yung broodcock doon. Alam mo, dalawang broodcock ang gagamitin nyo, itambang nyo, alpasan nyo yung mga inahin.
hanyo yung mga inay ng kusang lumapit doon sa ganador, yun na ho ang pairing. Ngayon, pagpapasok ko tayo sa artificial breeding na tinatawag ko, doon na tao na ho ang pipili. Pag sinabi yung artificial breeding, tao na ho magbi-breed. Yung natural, sila mismo mga manok ang magkakagustuhan. Yun po yun. Maraming salamat sa inyo at natapos na naman itong isa kong topic na medyo malalim-lalim para naman maintindihan ng mga bagong magmamanok o mga aspiring breeder. At sana marami kayong nakuha technique tungkol sa pagmamanok. Hanggang dito na lang po ako at maraming salamat sa inyo lahat. And please don't forget to subscribe, like, and comment. Yung pong video ko, marami po yung ads. Huwag nyo naman yung skip. Tapusin nyo lang hanggang dulo. Kasi dyan lang medyo kumaganda yung aking revenue doon sa mga ads. Alam nyo naman lahat ng vlogger, basta mga lisensyado, yung legit, lahat po kasi ng video niyan, may ads. Pag hindi nyo panonoorin lahat, nawawalan ho kami ng revenue. Kumbaga yung mga sweldo. Alam ko naman kayong papasweldo sa akin, kaya ako yung nakikiusap sa inyo. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Inuulit ko, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po may natutunan uli kayo. I'll be back soon again.